Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Lunes at andito naman po si Profesor Tonton Contreras sa isang edisyon ng Usapang Politika. Ako po ngayon ay nagbo-broadcast mula sa Thailand sapagkat ako po ay naandito, naanyayahan po tayo na maging isang visiting scholar ng isang university dito sa Thailand at kung saan ginagampanan natin ang ating trabaho bilang isang academic. Kaya medyo nakapormal ako. Hindi pa to yung barong na isusuot ko sa lecture ko. Mamaya papatungan natin. Kasi nandito pa po ako sa kwarto ko sa hotel. So anyway, ganun pa man kahit po tayo nasa ibang bansa dahil kaya naman ng towers at meron pang oras at meron namang signal dito sa room. Malakas ang signal dito sa hotel ng wifi. Sana ay nakakapag-usapang politika po tayo. Simple lang naman po pag-uusapan natin sa ngayon yung kumakalat na di umano ay pamimeke ng gobyerno ni Pangulong Marcos sa budget na isa ring peking balita sa totoo lang. Kumalat yun na maraming na disturb. In fact, ako hindi ko alam to, pinadala lang sa akin ng isang kaibigan. O anong masasabi mo dito? At nakita ko nga yung mga paratang ng mga vloggers at mismong si dating Pangulong Duterte ay nagsasabi na dinadaya daw ng gobyerno ang budget sapagkat nagpalabas sila ng isang dokumento na may mga blanco nga namang mga budget items katulad ng National Irrigation Authority at yung Philippine Coconut Authority na may mga blanco. Na parang ako nga mismo, parang nung makita ko yon, ang unang pumasok sa isip ko ay parang peke ito. Kasi kung ito'y galing sa General Appropriations Act, ako naman, malinaw sa akin, ang GAA, isa pong batas yan. Hindi po pwedeng pumasa ang batas na may mga blanco, lalo't pera ang pinag-uusapan. Ang tanga-tanga naman ng gobyerno pag gagawin nila yon. At saka naisip ko, sobra naman katangahan yun, hindi nila alam na pwede itong madiscover at pag-usapan. 'Di ba? Ako mismo skeptical eh. Pero ganun pa man, I did my research and lumalabas na ang mga pinakita po na dokumento ay draft ng Bicameral Conference Committee report. Kasi ganito pong budgeting eh. Meron pong proseso ang House of Representatives na meron silang ina-approve budget, tapos meron pong proseso ang Senate. Dahil magkaiba po ang version yan, magtatagpo po yan sa tinatawag na bicameral conference or committee report at doon pinag-uusapan anong aalisin, anong papalitan. At ito ay nakalagay sa isang dokumento sapagkat yung BICAM report na yan, iuulat po yan. So merong BICAM report at merong yung changed law. Kasi ang BICAM report, ano na yan eh, yan ang kapalit nung bill na pinasa sa Senado at pinasa sa House. So, ganyan po ang proseso. So, yung pong pinakita, isang dokumento na draft. Kasi, kung talaga may duda po kayo sa budget, ay pumunta na lang po kayo sa, sa mismong website ng DBM o ng gobyerno at nakalagay naman po doon, naka-upload po doon ng General Appropriations Act o National Expenditure Program ng gobyerno for 2025. Makikita naman po ninyo kung may blanco. At nung aking inurirat, nakita ko wala naman blanco ang ang PCA at ang NIA. May amount. So, malinaw sa akin na ito ay isang draft. Ang pinakita po ng dating Pangulo at ng kanyang mga kapanalig sa social media na halos maputulan na nanlitid ay ay isang draft ng bicameral report. Alam niyo, hindi naman po natin pinagbabawalan ng mga taong magbatikos sa gobyerno kung may pagkukulang. Ako nga sabi ko nga kung totoo yan, abay masama yan. Kung totoo. Pero bago tayo kumuda, aralin muna natin. Lalo na yung mga taong nakakaalam, lalo na yung mga taong may alam, lalo na yung mga taong, alam mo yan ang problema ko kasi ang mga tao walang literacy sa political processes at sa budgeting. Tapos, itong iba ay talaga namang sadyang nanlilin lang. Ang nalulungkot ako, yung mismo mga professional, mga kilala ko ng mga pinag-aralan. Tapos, ang iba nga dyan, may mga MS, PhD pa, nakikisakay. Na parang teka muna, ang mga estudyante natin, sinasabihin natin na mag-research muna bago kumuda.
Eh bakit ganun? Bakit parang, teka, anong problema sa atin? Maliban doon sa talagang galit na galit kay Pangulong Marcos. Gustong-gusto na siyang tanggalin. Mga loyalista talaga sila ni Duterte. Ganun lang yun eh. So, or they have other, you know, and yung iba naman, dating mga pink o mga na hindi makamove on, sumasakay sa issue. Alam mo, itong sisira sa ating gobyerno, itong sisira rin hindi lang sa gobyerno, kundi sa buong lipunan. Tingnan mo naman na nangyari sa Amerika, nagkaroon sila ng presidenteng nahatulang nagkasala dahil sa mga kasinungalingan sa social media. Alam nyo, hindi maganda ito para sa bayan. O ayan, supposing magtagumpay sila, nasiraan ng gobyerno, mapabagsak sila naman. Mapapabuti kaya ang bayan? Kung ang ating pamahalaan, ang ating lipunan nakabase sa mga kasinungalingan at mga disinformation. Hindi po natin inaalis ang mag-criticize. Pero kung magkikriticize kayo, ay dapat ay nakabase sa facts. Yun lamang po ang importante. Sabagat the moment you begin criticizing based on lies and disinformation, then you are part of the problem. Hindi lang naman ng gobyerno ang problema ganun kapag ganun, pati kayo problema kayo. Sapagkat nagiging daluyan kayo ng kasinungalingan. Ang sabi ko nga, abe kung totoo yan, eh bakit hindi sila pumunta itong si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, yung mga kanyang alipores, yung kanyang mga enablers, yung meron pa akong mga nakikita man nagsishare sa social media na paggalit na galit. Ay kung talagang ganun, na may mga congressman pa yata na ano na nag-post din at aba eh kung talagang kayo ay naniniwalang tamang impormasyon ninyo, ba't hindi kayo tumapo sa Korte Suprema? Ba't inyo questionin ang General Appropriations Act? Ilagay nyo ang inyong ang inyong sarili, pumunta kayo sa batas, ihayag ninyo ang argumento nyo, pakita kayo ng patunay at para malaman na kung sino nagkasala, hindi yung puro kayo kuda sa internet, puro kayo kuda sa social media. Di ba? Ako, kung mismo ako talagang kumpiyansa ako, katulad ng ginawa ko noon kay Senator Grace po. Talaga naniniwala ako na wala siyang residency. Hindi naman ako naniniwala na hindi siya Filipino citizen. Kaya lang wala siyang residency sa Pilipinas. Yun ang paniniwala ko. Kaya dumulog ako sa COMELEC. Dinala pa ako sa Korte Suprema niyan. Bilang isang mamamayan na ordinaryo, hindi man abogado, nakatayo ako doon, tumayo ako doon sa harapan ng 15 miyembro ng Supreme Court para mag-argue. Ganun po dapat tayo. Kung naniniwala tayo, bagamat natalo ako, paniniwala ko yun eh. At nung natalo ako, ginalang ko ang resulta. Ginalang ko ang desisyon. Di ba? At kinalala kong senador, si Grace po. Dahil siya ay nanalo. At ayon sa Korte Suprema, may sapat siyang residency at Filipino citizen siya, bagamat hindi ko naman question yung pagiging Filipino citizen niya, yung nagsapat na paninirahan sa Pilipinas ang connection ko. Eh unfortunately, natalo ako. Ganon dapat, pumunta ka sa korte. So ang pakiusap ko dito sa mga kung sino-sino man na to na nagpo-post, ay kung talagang gusto nyo pabagsakin ng gobyerno at purguluhin ang problema, ibase nyo sa korte. Pumunta kayo doon sa Korte Suprema, magsampa kayo ng demanda. Question yung constitutionality, legality ng General Appropriations Act. Sabi niyo may mga blanco, oh, bawal yan. President Duterte, former President Duterte should know better. He was the president. He's so disappointing. Di alam mo naman ang proseso. Kung talaga naniniwala siya na tama ang kanyang pinaglalaban, abay pumunta ka sa Korte Suprema, napakadali. Napakadali naman eh. Tingnan mo naman ang Korte Suprema, walang pinapanigan. Nung kahit pa magkasayang-sayang ng milyones ang COMELEC, eh di ba, anong desisyon ng Korte Suprema? I- TRO, TRO natin yung mga kandidatong yan na inalis nyo dahil nuisance candidate o dinisqualify, ibalik nyo yan habang nagdidesisyon kami. So therefore, kailangan itigil ang pag-imprenta ng mga balota at palitan ng balota kahit milyones ang nasayang na. So sino magsasabi ng ating COMELEC, ay ang ating Korte Suprema ay basta-basta na lang. O di pumunta kayo. Yun ang pakiusap ko. Pangulong Duterte, kung sino man ang mga kasamahan mo, pumunta kayo sa korte. Kung talagang naniniwala kayo may blanco. Kasi ako naniniwala na yun ay draft. Yun ay BICAM report, draft ng BICAM report. Hindi pa nga BICAM report, kundi draft lang ng BICAM report. Kasi may mga consistencies naman eh. Yung pinakita din ng table na blanco, yung ah, PCA at NIA, merong kaakibat na kasunod na nila sinasabi na lilipat
papalitan yung item ng budget ng PCA sa ganito, mula ganitong amount, merong blanco. Tapos yung NIA may amount, siguro regional appropriation yun ng isang house, at papalitan. So bangko, it's a working document for crying out loud. You are disrupting the peace for the sake of your political interest on the basis of a working draft of a BICAM report. Kasi hindi naman siguro tanga. Ang daming taong, alam nyo, ang daming taong tumingin yan. Number one, ay Leshak. Member naman ng Congress ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Andiyan naman si Marie Cardema. Andiyan naman si, you know, andiyan naman yung anak niya. Di ba? Si Pulong Duterte, congressman yun. Di ba? May mga kaalyado pa naman siya doon. Andun si Rodante Marcoleta. Andun si Bongo. Sa Senado, andun si Bato de la Rosa. Hindi ba nila nakita yun nung kailangan na nilang iratipika ang BICAM report? Hindi nila nakita na may mga blanco? Di ba? Pag-isipan nyo lang, ang daming taong nakialam dyan sa paggagawa ng budget na yan. Hindi lamang si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos, hindi lamang ang speaker, hindi lamang si Grace po, hindi lamang si Stella Kimbo o si Saldico, kundi ang daming mataang tumingin dyan. At siguro naman hindi naman napakabobobo at tatanga ng mga yan para talagang gahaman at blatantly maggawa ng dokumento may blanco para yun lang. Para linlangin ng tao. At saka, alam nyo, hindi madaling palitan ng budget. Hindi, kasi ang pinaparatang nila, blanco yan para kung ano man, pwede ito na lang i-appoint nila. Eh, blinangko nila yan para malaglaglay ng pera, makurakot. Ang tanong, kaya bang gawin yan? Ang GIA na aproba, nakapost sa website. May budget ang ang NIA, may budget ang PCA. Papayag ba ang mga tao, ang mga watchdog sa ganun? Sumuli inuulit ko, ang impormasyon po kumakalat ay peke. Hindi po tama yun sapagkat ang kanilang sinicirculate ay isang dokumento na draft ng BICAM report. Hindi po yun yung final GAA. Kung gusto niyo pong makita yung final report, final budget, ay punta po kayo sa website at tingnan niyo po doon. Pangalawa, kung talaga naniniwala po kayo na nagsisinungaling ang gobyerno, abay pumunta po kayo sa korte. Sampa nyo ng demanda. Nullify ninyo ang GAA ng 2025. Ilagay nyo po ang inyong sarili sa batas at ubos buong tapang yung pangatawanan ng inyong reklamo. Dating Pangulo, siguro naman madaling pumunta sa korte yan si Pangulong Duterte para i-argue na mali itong budget na ito. Yan ay kung talagang naniniwala siya sa ganun. So, alam mo, nakakapagod na minsan eh. Itong mga pagpapakalat ng fake news, may dilema ako dito eh. Kasi naniniwala ako sa karapatang magsalita. Meron tayong karapatang magsalita pero hindi dapat natin ginagamit yan para siraan ng iba at lalo pat siraan ng gobyerno. Ang pagpapakalat ng fake news, hindi lamang yung pagpo-post na ikaw mismo nag-post, kundi pag-share. Nakakasira po yan ng demokrasya. Lalo na yung mga tao na trigger happy, yung mga taong nasa ibang bansa, mga OFW o sa ibang lugar, galit na kay sa Pangulong Marcos, galit na galit sa nito, tawag nilang si Tambi, ganyan. May mga pinag-aralan man yan o kulang sa impormasyon, pare-pareho ang lumalabas na galing sa ang puso ang galit nila, hindi na yan nag-iisip, hindi na basta importante makakuda lang. Pero sino bang nag-plant ng seed na yan? Yung mga taong mismong nakakaalam na sinasadyang ipakalat ang mga kasinungalingan. Para sa akin, hindi dito krimen. Karapatan nyo yan. Pero ako'y naniniwala na dapat may parusa yung ganyan. Kung hindi man krimen, dapat ay civil liability. Yung parang katulad ng libel, naniniwala ako ng libel hindi dapat krimen. Pero pagmultahin, pagbayarin, multahan,
ng napakataas na ang kaparusahan doon ay kailangang mailit na ang kanyang ari-arian. Para may dalawang mag-iisip na huwag hindi basta-basta at kung wala namang maibabayad, abay, wala naman nakukulong sa utang pero at least sakit ng ulong ibibigay. Hindi ka magkakameron ng kapayapaan kapag ikaw ay may kaso na sibil man yan na sinasabing nagkamali ka. Kasi alam mo, hindi lamang ang sinasaktan mo ang Pangulong Marcos. Hindi lamang sinasaktan mo ang speaker. Ang sinasaktan mo yung buong bayan. Sabi ko nga, karapatan natin ang mag-criticize, karapatan natin ang magsuri, karapatan natin ang magbatikos kung may basehan. At dapat gamitin natin yung karapatan na yan sa pagpapalaganap ng katotohanan. Hindi na mga gawa-gawa. Gamitin ang utak. Libre naman yan. Pag hindi po natin ginamit yan, lalong mapupurol yan. O sige na po. Sana nakapagturo kayo sa inyong kaisipan, haplos ko yung mga puso at napabago kung mga panahon sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, napakisilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. So sige, kita-kita ulit sa Miyerkules, mga ganitong oras ulit para sa isa namang edisyon ng Usapang Politika. Lagi kong sinasabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi kung nasan man kayo sa mundo ngayon sapagkat alam ko, live po tayo sa FB at sa YouTube, may mga team replay. Okay? See you Wednesday. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animal Lasal. Bye for now. Take care always. See you Wednesday.